sa amin po mga mahal na pastor, nakasama, pastora sa grupo nila. Maraming salamat po. Ngayon po ay meron po akong tatawagin bago po tayo na maririnig tayo ng isang true to life story kung anong naabot dito sa Crown 1. Siya po ay isang pastor na taga Cavite at siya ngayon ay nasa Director 3-star. Ayan po. Kung di ako nagkakamali, siya na po ang magpapakilala sa kanyang sarili. Tawagin ko na po. Please welcome po si Pastor Ramil. Pastor Ramil? Hello po, Pastor. Hello. Morning. Good afternoon. Yan na. Yan. Okay po. Go ahead po, Pastor. Thank you po. Yan. Okay. Go ahead po. Hello, magandang hapon. Nag-join ako Crowd 1 na year 2019. Medyo na mga panahong yon, kalakasan ng kapa. So, nung una akong in-invite, hindi muna ako pumunta. Pero salamat din, in-invite ulit ako ng aking upline. So, the second time, pumunta ako doon sa BGC, mga late July. So, doon nag-umpisa yung journey ko sa Crowd 1. Mula noon, siguro araw-araw kasi yung ano noon araw-araw, weekly yung event doon sa presentation doon sa BGC. So weekly nandoon din ako pupunta dito. No, kahit no mga panahong yon, di pa naman talaga ako nag-earn noon, di pa ako kumikita. Pero yung mga kasama ko, 1 month, 2 months, may mga resulta na sila. No? May mga nakabili na ng sasakyan. In 2 months time, ako wala pa. Matagal sa akin. In fact, umabot pa ako ng 8 buwan bago ako nag-earn ng 1M. So matagal sa akin. Pero ganun pa man, nagtutuloy-tuloy siya. Nagpasalamat lang din ako na yung mga panahong yon, tuloy-tuloy yung event doon sa BGC. So nakatulong yun, yung pakikinig palagi, nakakausap mo yung iba, kung ano na yung nangyayari sa kanila. At yun nga, 8 months time, doon ako unang nag-earn ng aking unang million ko dito sa company. Panahon ng pandemic, panahon ng lockdown, pero tuloy-tuloy yung earnings. Yun ang kagandahan ng business natin. Naka-design talaga siya for lockdown, kahit lockdown lang. Sumabay din yung technology. Meron tayong mga ganitong platform na nakapag-usap-usap, Zoom meeting. Kaya lahat smooth lang siya. Samantalang, siyempre, yung iba walang nahihirapan ng trabaho. Dito dahil sa company, naging maayos ang lahat ng bagay. Hindi lang maayos, hindi lang sapat, sobra-sobra pa. No? In fact, during the lockdowns, nakabili ako ng sasakyan. Yung sasakyan ko ngayon, may sasakyan ako dati. Nagkabili ako ng bagong sasakyan, yung Raptor na Ford Raptor. Na nabili ko yun ng cash. Yung bahay ko, napagawa ko. Nakabili ako ng property sa Tagaytay, sa Twin Lakes. No, lahat yan because of Crowd 1. At very passive income lang siya. Nagtrabahuin mo lang siguro. So first, depende sa speed mo. Ako, matagal-tagal ding trabaho ko yun. No? 7 months na trabaho. Pero yung pag-Crowd 1 ko naman, hindi ko nito yung sa inyo nga tuloy-tuloy kasi dahil sa Zoom meeting lang. Yung panahon na walang lockdown, ang presentation noon, siyempre wala namang ganito, face-to-face talaga. I-gather mo yung mga tao, nung una, dadalhin ko doon sa BGC. Pero habang tumatagal, may kinikita na ako, ginagather ko sila sa McDonald's, sa Jollibee, sa Chowking, depende kung saan yung lugar, mas malapit, mas maganda.
babayaran mo yung kanilang sa McDo, di ba may mga may mga tawag ba yan? May mga function room sila doon. Bayaran mo yun, 5,000 yung iba 7,000, may food na yon. So bayad mo na yun, may food na, and then ikaw po mag-represent, magtutok ka doon. So ganun yung buhay dati. Pagka bumili ng isang code, okay na yon kasi bayad ka na doon sa McDo. No? At hindi ako umabot ng director bago ako nag-talk ng starter pa nga lang ako noon. Nag-talk na talaga ako. Nagko-complan na ako. Nag-share na ako. Kaya hindi mo naman kinakailangan umasa palagi. Kung gusto nating mabilis yung growth ng ating network, ng ating organization, ikaw mismo mag-spoke up ka ng sarili mong group. Hindi kinakailangan na palaging okay yun, yung mayroong group, may apply na palaging nag-totor doon. Pero kung gusto natin talaga, sa iba kasi, nagdidepende lang sila sa apply. Pag hindi gumalaw yung apply, hindi rin sila gagalaw. Minsan, sisisihin pa yung apply. No? Pero tandaan natin, responsibility natin yung sarili nating responsibilidad natin yung sarili nating tagumpay. Tagumpay natin ang bawat isa, nasa atin yon. Kung tayo mismo magbibuild tayo ng group, hindi mo na kinakailangan hintayin yung upline para mag-present. Ikaw mismo makakapag-present ka na. Anyway, napakasimple lang naman ang compensation plan. Again, let me reiterate, I was just a starter and yet I was already doing my compensation plan. I'm doing the talkings, nagtotalk na ako sa mga prospect ko. Wala pa ako network level noon. No? So, ibig sabihin, kung gustuhin mo talaga, kakayanin mo. Kaya nga, umabot ako dito sa level na ito dahil nakapagsimula ako ng sarili kong network noon. No? Yun yung isang bagay na dapat maunawaan din ng karamihan. Gusto natin mabilis yung network level natin, tayo mismo gagawin natin yung business. No? Ngayon, kung mayroong ganito mga Zoom meeting, mas maganda, dadalhin mo lang doon, i-invite mo lang, saka mo lang siya i-bibigyan ng link. Mas mabilis na ngayon. No? Mas mabilis yung growth ng bawat isa. Pero ganun pa man, the same principle. We want our network, our organization to grow rapidly. Mabilis yung pag-grow ng ating network. We have to know the business, learn the business. Anyway, for most of us, meron naman tayong kakayahang magsalita, no? So, ibig sabihin, kakayanin natin yan, especially for those who are in the ministry. Sanay tayo nagsasalita, so we can easily discuss things, mas sanay tayo doon, no? Kunting kalikot lang, kunting aral lang sa business, sa company, then we can do our own presentation. And believe me, it will take you 5 months. While it took me 7 months or 8 months before I earned my first million, most probably on your part, it will be long for you. Or in 5 months, no? Kung mas matagal na yun, 5 months, you will just do the business today. But we are all responsible for our own success. We want to be successful. That's the goal. We want to be successful in life, not just spiritually, socially, but financially as well. Kaya nga nandito tayo sa business nito for financial purposes. We want to get rid of poverty. We want to experience prosperity. We want to become a blessing to other people instead of us receiving blessing from others. Gusto natin tayo mismo ang nagpapala sa ibang mga tao. And my experience, everyone can do it. Everyone can do it. Ayaw lang ng iba. Everyone can do it. Kaya. And hopefully, yung mga nandito, by the way, Director Tristor ako, hopefully, mabilis na makapasok tayo sa masunod sa director, president level.
na kasi mas mataas ang ano doon, doble yung residual income doon. Magiging doble. So, napag-aralan niyo yung residual income. It's a monthly earnings, passive earning na tinatanggap natin. Now, aside from the monthly, meron pa rin tayong daily. Kakaiba pa yung mas malaki syempre yung daily kasi nag-accumulate yun compared to yung monthly. Yung daily mo, pag samasamahin mo sa isang buwan kaysa yung sa monthly, mas malaki yung dito sa daily earnings. Yung daily earnings natin, malaking bagay, napakalaking bagay yan. And alam mo yung mga pangyayari, minsan, even until na, di pa rin nagsisink in sa akin. Minsan, yung mga pangyayari, because it was too fast, napakabilis ang pangyayari. 2 years, I've been in the company for 2 years. Kasi nag-join ako 2019. Mag-anniversary na pala ako dito. And yet, in the span of 2 years, I earned, ilan ang kinita ko dito? Nag-multimillionaire. Hindi lamang ako marami ang nag-multimillionaire. Ang iba pa nga, sobra-sobra kahit 3 doble yung kes sa akin. Kaya, titignan mo, paano nangyari yun? But it happened. No? And it is happening. It is happening. Na-experience ng marami. And for those of you starting today, you will also experience the same. But it will take commitment on your part. It will take dedication on your part. No, you have to be willful, yung intentional. May intent ka talaga na makatakas doon sa isang kahig, isang tuka. Alam mo, yung nagtatrabaho tayo, isang kahig, isang tuka yan eh. Kasi magtatrabaho ka, pagkatas pag-sweldo mo, maubos din yun. Tapos after noon, utang na naman. So papasok ka na naman, bagong kinsenas, may utang ka. Magtatrabaho ka na naman. Tapos pag sweldo mo, ibabayad mo lang, pambayad sa bills, and then utang ka na naman. Isang kahig, isang tuka. That's the life for the most of us. That's the reality that we are in. Yan yung realidad na nandyan tayo. Sabagay, yan yung sinabi ng Biblia, mula sa iyong pawis, ikaw ay kakain, magtatrabaho talaga tayo. But that was part of the curse on mankind when man sinned before the Lord. Kakain ka sa pawis mo, papakapagod ka talaga. But, you know, the Lord has set us free, and the Lord wants us to be free financially. God wants us to prosper. Yun yung palagi nating pinapangaral. And for a very long time, I've been holding on to that truth. Pinanghawakan ko yung mga katotohanan talaga na yan. Even though my reality then was somehow contradicting the truth that I was holding on. Pinanghawakan ko, pinagpala ko, mayaman ako, and yet I was living on a day-to-day basis. Yun yung realidad noon eh. And yet, I keep holding on to the promises of God. And true indeed, the Lord fulfilled His words. The Lord fulfilled His promise. No? The Lord got me out of poverty. Yung isang kahig, isang tuka, tinanggal ako doon. And the Lord has blessed me in this place of prosperity wherein I myself can be used by God to prosper other people. To be a blessing to other people. And for most of us na nandito, I hope magkita-kita tayo doon sa Dubai or wherever, no? Sa mga cruise, kita-kita tayo doon sa higher network level, no? It's a blessing, isang napakalaking biyaya para sa atin yan. Hopefully we see the potential. I pray that everyone see the potential of this company. At the onset, when I heard that presentation, because there was no compensation plan being presented when I attended the first meeting I had with Crown One, it was just testimonials. And yet, when I took with some people who were there, I saw the potential of the company right there and then. So, nag-join ako because I saw the potential. And I hope people, those that are in this Zoom meeting, I pray that you also see the potential of this company.
that this company has the potential of getting us out of dire poverty, that this company will be the channel, the avenue, the way in which we will experience prosperity in our lives, and of course, become a blessing to other people. Excuse me. So yun, I hope, mga kapatid, pagpapatuloy lang tayo. No? Continue listening, attending Zoom meetings, learn the products, learn the compensation plan. Ayun. Be grateful to your upline. If you have been invited by somebody, be grateful to him. I have been grateful to my upline ever since. Now, even though when I was starting the business, I was all alone kasi hindi naman ako nagpatulong talaga. No? Ako lang talaga nung nagko-complain ako, nagtutok ako lang. So, ayoko nang may sinusundo, ayoko nang mahinihintay. Gusto ko pagka nakabihis ako, alis ako, pagdating ko doon, talk na. Ayoko nang mahinihintay. At saka maraming baka nakakaabala pa ako. So I was doing the business by myself. No? But I have been grateful to my upline. I am grateful to my upline that he invited me twice. Although the first time I did not came, I rejected this invitation. But thankfully, he invited me again. And that was the start of my journey in this company, and the start of a new life financially. So I hope you will be grateful to your upline as well. Hello. Yun. Thank you po, Pastor Ramil. Salamat po sa pagbibigay niyo po ng inyong time ngayon. So, ibigay ko po sa aking partner kay Ma'am Nida. Go ahead po. Yan. Thank you, Ma'am Lori. Thank you, Pastor Ramil. Ngayon naman po ay isa pa pong sharer ang aking tatawagin. Makakarinig po muli tayo ng isang true to life story. Siya po ay taga Pampanga. Isa rin po siyang pastor. Siya po isang YouTuber, good motivator, good speaker, and isa rin pong vlogger. Ayan. Tawagin ko po, siya po ay si Doc Dan. Go, Pastor Doc. Ayan, matagumpay na buhay po sa lahat. No, maraming salamat po, Ma'am Nida, at sa ating mga direktor, Directress Ma'am Rhea, at ang director natin, Sir Jonel. No, maraming salamat po, at lalo na dun sa ating grand upline na katatapos lang mag-share, ang Pastor Ramil Pontabella. At ganoon din sa lahat ng nandito, no? Nakita ko pati yung ating Senior Emmanuel, si Kuya Bobot. Maraming salamat sa inyo pong lahat. At isang kagalakan po na maging bahagi ng ating webinar ngayong pong hapon. Tama po si Ma'am Nida. Ako po ay isang pastor. So sa mga pastor na narito po, magandang hapon po, lalo na po yung mga nandyan sa Antique. No, kung di po ako nagkakamali, Antique po, mga pastor. At mga kapatiran na nandyan sa church na nakamonitor. Ang sabi ni Ma'am Rhea kanina ay 25 sila sa isang church na nakamonitor po ngayon. So maraming salamat po mga pastor at mga kapatiran na nakamonitor po sa oras pong ito. So paano po kami, kamukha po ng narinig ninyo sa ating grand upline Pastor Ramil at ang inyo pong lingkod, paano kami naka-join? At bakit nandito kami sa Crowd 1, ano? So, bilang mga lingkod po ng Diyos, of course, ang aming pong paglilingkod ay talagang by vocation. Ibig sabihin, ibinigay talaga namin ang aming buhay sa Panginoon at hindi dahil sa may sweldo sa pagpapastor, hindi dahil sa ano paman. Ako po ay graduate ng civil engineering pero nung pong 86 ay nagdesisyon na ibigay ang aking buhay sa Panginoon. At nalungkot po yung aking pong mga magulang kasi bilang graduate ng civil engineering ay biglang nakikita nila na nag-share ng gospel, no? Kumakatok sa mga bahay para ibahagi lang ang mabuting balita. Nung una po, nalungkot ang father ko dyan dahil pinagtapos niya ako ng mataas na pag-aaral. Pagkatapos ay ganon na mag-share ako ng salita ng Diyos sa mga hindi ko naman kakilala.
Pero bandang huli po ay nang makilala niya ang Panginoon, matanggap din niya ang Panginoon sa kanyang buhay, ay narinig ko po, for the glory of God, pinagmamalaki na niya yung kanyang anak, na ang kanyang anak ay lingkod ng Diyos. Pero of course, meron pa rin mga kamag-anak na hindi makaintindi, mga kapatid niya, na minsan ay sinabihan ako kung ginagamit ko raw yung pagiging engineer ko, de kahit papaano nakapag-aabot ako sa kanila ng pera. Kasi yun po, dahil full-time tayo sa ministry, walang sweldo, kaya upang makapagpatuloy sa ministry, ay tayo po mismo ang gumagawa ng paraan para masustain, di ba? Kaya hindi naman kaabalahan ang multi-level marketing, kasi tayo naman ang boss, tayo naman ang may-ari ng oras natin, kaya sinubukan po natin ang networking o multi-level marketing para makasurvive o makapagpatuloy sa ating pagmiministry. Sad to say nga, ang dami nating mga experience na hindi maganda. At ito nga bago mag-pandemic last year, yung huli kong sinalihan ay sumemplang. Ibig sabihin, tumigil, nagsara. March 15 nag-declare pa naman ng ng lockdown sa Philippines kasi po yung pag pinagkatiwalaan ko isang company, binubuhos ko lahat doon, pati mga pera namin, bigla siyang sumemplang. Tapos pumasok ang pandemic, pumasok ang lockdown, talagang ganon, walang-wala po kami, no? So bandang April last year, tinawagan ako ng isang pastora, ng isang kamanggagawa rin natin, na kasama nila Ma'am Rhea, nila Director Junel sa Italy. Ang tinutukoy ko po ay si Pastora Marites de Chavez. Sabi niya, Doc, alam mo na ba ang crowd one? Bigla siyang tumawag sa akin, Hindi naman niya alam yung kalagayan namin. Oo, sabi ko, kasi dito sa Pilipinas, kapag may bagong company, mga pastor ay PM na yan, nagme-message na yan na may bagong company. Ang tanong, sabi niya, naka-join ka ba? Siyempre ang sagot ko, hindi po. Kasi nga, may commitment ako ng mga panahon na yon. Pati mga close friend ko, ay nag-share sa akin ng crowd one. Pero isa man sa kanila ay walang nakapag-convince sa akin at hindi ko man lang inalam kung ano talaga si crowd one. So, ganun lang ang pag-uusap namin ni Pastora Marites. Mga mga April 15 yon, 2020 last year. Then April 18, tumawag siyang muli, sabi niya, Doc, kasali na po kayo sa crowd one. Isinali ko po kayo at wag na po ninyong alalahanin yung pambili ng package, pati po yon ay sinagot ko. So ako'y nabigla doon sa ganong pagmamagandang loob ng isang kamanggagawa na nung panahon na yun talagang hindi naman niya alam yung aming kalagayan. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob sa kagandaang loob niya, sinubukan ko pong aralin si crowd one. Sinubukan ko pong i-search, sinubukan kong mag-attend ng mga webinar, at habang ako po'y nag-a-attend ng mga webinar, ako po'y napapawaw. At nangihinayang na noong 2019, hindi ko pinansin si crowd one. So ganun po, hanggang lagi na akong nanunood, hanggang lagi na akong uma-attend ng mga webinar, nila Ma'am Rhea na yan, nila Sir Joronel, nila Sir Eddie, lagi na akong nanonood ng mga webinar nila. At ako po'y napapawaw at kadalasan kinikilabutan, bakit? Yung pong mga buhay nila, karamihan po ay OFW sa Europe, bigla pong nabago ang buhay nila. Meron po na isang buwan lang talaga, yung sweldo nila ng ilang taon, ng maraming taon, katumbas na ng maraming taon na sweldo, isang buwan lang. Sabi ko, ano itong na-discover namin na ito na crowd one? Kaya ako po yung isa sa unang sumubaybay sa kanila, nag-vlog sa kanila sa nababagong buhay ng ating po mga OFW sa Europe nung pong panahon na yon. Hanggang sa inalam-alam ko na yan, sino ba ang nag-share kay Sir Eddie, bakit nakarating ng Italy ang crowd one. Nalaman ko, isa rin kapatid natin sa pananampalataya, si Ma'am Daisy David ng Laguna. At mula kay Ma'am Daisy, tinanong ko, sino pa yung mga upper upline natin? Ayan, hanggang sa ipakilala niya sa akin si Pastor Ramil Pundabela at nagkaroon na kami ng komunikasyon ni Pastor Ramil nung panahon na yon. So ganun po, kaya ang isang dokda, ng isang pastor na katulad ko, ay napasama. At nang napasama na ako, ang dami pong nangyari na pwede nating ikahina ng loob,
No, unang-una yung mga kamanggagawa natin na hindi pa rin naintindihan kung ano ba si Crowd One, ay merong mga tumatawag sa akin, bakit sumali ka dyan? Merong sugal yan. Bakit sumali ka dyan? No, ganito, ganyan. So, sa abot po ng aking makakaya, pinag-aralan ko at nakita ko naman, napakaganda, unang-una, legal, at wala naman tayong nilalabag na batas, at yung sugal na sinasabi nila, meron po naman doong message dyan sa Crowd One mismo. Kapag ayaw mo yung kita mula doon sa sinasabi nilang sugal, pwede mo naman pong wag tanggapin yun no po? At gawin mo po, focus ka lang doon sa hindi sugal. So, ganoon po. So, ako po ay talagang mula noon ay inaral ko at tinrabaho ko at mabilis na ako po ay umangat ng rank from starter, mabilis na naging team leader, mabilis na naging coordinator at manager 1 star. Nung ganun na po yung aking pong paghahataw, bigla pong lumabas ang advisory ng SEC na ang sino mang makikita o mahuling nagsishare ng Crowd One sa Pilipinas ay kukulong ng 20 taon at magmumulta ng 5 milyon. Sino po hindi matatakot dyan? Ano po? So ako po, hindi ako natakot dun Tuloy-tuloy po akong nagsishare. Yung pong mga kaibigan ko tumatawag, hindi ka ba natatakot? Meron advisory, mayroong warning ang SEC, ang Security and Exchange Commission. So hanggang sa pagpasok po ng July, hindi na po warning lang ang nilabas ng SEC. Ang nilabas po ng SEC ay Cease and Desist Order, CDO. Pinasara na po yung hub natin, yung office natin sa Makati. So ang nangyari po noon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Natuwang-tuwa ko, napakainit ko, napakaganda ng Crowd One. Ang sabi ko, bakit ganon na pinapatigil ng gobyerno at yung opisina natin ay pinatigil nila? So naghanap na naman po ako ng iba. Sabi ko, talaga sigurong hindi pwede ito. Naghanap ako ng iba. Pero dahil nakita ko yung kagandahan ng Crowd One, wala akong makitang kasing ganda ni Crowd One. Kaya ang ginawa ko po, sinubaybayan ko pati yung mga grand upline natin kung paano nila kinlir mula sa BIR, mula sa NBI, na talagang wala naman tayong nilabag na batas. At ang Crowd One ay katulad ng Facebook, katulad ng YouTube, katulad ng Amazon, katulad ng Lazada, na siya po ay digital marketing, digital platform, at wala naman tayong batas na laban dito sa main office natin, wala naman sa opisina sa Pilipinas, nasa Europe. So, yung operation tuloy-tuloy at yung atin namang opisina sa Makati ay nag-comply naman kasi gustong ipasara, nag-comply naman. So, nangyari po, bumalik ako at talagang nagpatuloy at hanggang ngayon po, yung pong Crowd One, mga kapatid, lalo na po yung mga kapastura na nandyan sa loob, ay hindi lamang po siya nagmistulang ayuda na sa panahon ngayon, nakakalungkot, no, kapag nagbibigay ng ayuda yung gobyerno, 1,000 piso lang, tulakan, pila-pila, nagtsatsaga yung ating mga kababayan para lang sa 1,000 ayuda. Ito pong Crowd One, laking pasalamat ko po sa Diyos, hindi lamang siya nagmistulang ayuda, kundi talagang naging ayuda mismo sa akin, no, sa aking pamilya, sa aking ministry, at sa mga kapatirang pastor. Nakakatulong na tayo sa kanila dahil dito sa Crowd One. Napakaganda po nito, kaya kung first time po ninyong nakinig ngayon, tulad ko po, hindi makukuha sa unang pakinig yan, patuloy po ninyong aralin, at marami na po ang nabago ang buhay dito po sa Crowd One. Ayun po, sabi nga, gaya-gaya lang po ito. Kaya itong ating yung nag-share natin, si Ma'am Rhea kanina, sa Mr. na, si Sir Junel, ako po mismo ay witness sa napakaganda nilang mansyon ng blessing po yan, nandyan po kami. Yan po ay katas ng Crowd One. At yung pong lupa nila na dahil sa Crowd One nabili doon sa Pangil, Laguna, ay witness po ako, pinapakan ko, pinuntahan ko, pinicturan ko, witness po ako. At ang sabi nila, gaya-gaya. So, gumaya ako sa kanila, bumili rin ako ng lupa, nakatas ng Crowd One ko doon sa Laguna. At marami pa, no? Sila Sir Danny na yan, nababanggit ni Ma'am Rhea kanina, Ma'am Laika, bumili ng kotse, nakas, nandyan po ako. Si Sir Eddie, ito po, nakasubaybay ako sa kanya. Yung kotse niya, pinuntahan na rin namin dito sa Port Tarlac.
at kanina lumabas na siya, umuwi na siya ng Pangasinan at mamaya bukas po ay lalabas ko po yung kanyang paglabas sa hotel na na-quarantine siya para po sa kanyang kasyam na araw, ano po. Kaya mga kamanggagawa kong pastor, ano po, wag na po kayong mag-atubili. At ito po ang maganda pa rito. Kapag po talagang ginawa natin si Crowd One, of course, business po ito, trabaho po ito, kung talagang trabaho ang hinahanap natin, kapag po tinrabaho natin ito, magiging blessing po tayo. Tinitiyak ko po sa inyo, magiging blessing po tayo. Papaano, Doc Dan, maaring ganyan tanong nyo? Una, sa family mo. Sa ayat sa gusto ng family mo, magiging blessing ka. At malay mo, no? Ikaw ang kauna-unahang magiging milyonaryo sa family mo. At kapag nagkaganon sa ayat sa gusto mo at ng family mo, magiging blessing ka sa kanila. Yan po ang unang pwedeng mangyari. Basta wag tayong tumigil at tinrabaho natin ng gusto si Crowd One. Pangalawa po, na kapag talagang tinrabaho natin at ginawa natin si Crowd One, hindi lang tayo magiging blessing sa ating family, magiging blessing po tayo sa ating bansang Pilipinas. Opo, sa ayat sa gusto ng ating pong mga kababayan at ng bansang Pilipinas, makakatulong tayo sa ekonomiya. For example, magpapatayo ka ng bahay, bibili ka ng buhangin, then nakatulong ka na doon sa nagtitinda ng buhangin. Bibili ka ng bakal, then nakatulong ka na doon sa nagbebenta ng bakal. Bibili ka ng mga tabla o ng mga gamit sa pagtayo ng bahay. Nakatulong ka sa business ng ating mga kababayan sa ayat sa gusto nila at ng bansang Pilipinas. Blessing ka sa ekonomiya natin. At ito pa po, pinapangarap po natin dito po sa bansang Pilipinas, magkaroon man lang tayo, kamukha nila Director Rhea na yan, Director Jonel, papunta na po sa President yan, magkaroon lang po tayo ng, sabi ko noon kay Captain Louie, na kababayan ko rito sa Pampanga, sabi ko, mga 100 President, no? Okay na kaya yung sa Pilipinas. Sabi ni Captain Louie, lalo na kapag naging 1,000 Crowd One President. Ang rin po natin kapag nagkaroon tayo ng 1,000 President, kamukha ng grand upline natin si Pastor Oliver Galan, yung upline ni Pastor Ramil, ano? Mga ganon, magkaroon tayo ng 1,000 President sa Pilipinas. Imagine mga kababayan, imagine mga pastor, gaano kalaking buwis ang dadalhin nito sa bansang Pilipinas. Gaano katinding pagtulong at pagangat ng ekonomiya ang magiging epekto nito sa ating minamahal na bansa. Yan po ang nakita ko. Kaya nung una po kaming sumali rito, of course, ang ating hangarin kumita ng pera. Pero nandito na po kami sa Crowd One, hindi na po pera-pera kundi makatulong na talaga sa ating pong pamilya, makatulong sa ating mga kababayan, makatulong sa ating bansa. Sa ating pagpapatuloy sa Crowd One, sa ayat sa gusto po natin, magiging blessing po tayo. Kaya maraming salamat po, Ma'am Nilda, at sa lahat po ng narito, lalo na sa ating mga grand upline. Thank you very much po sa pagkakataon na binigay po ninyo sa inyo pong lingkod. Thank you po. God bless po. Ayan, thank you, Doc Dan. Ayan, salamat po sa ating dalawang pastor. Ngayon naman po ay isa pang pastor. Para po tayo lubusang mag-bless sa kanila. Tawagin ko na po, siya na po ang magpakilala. Pastor, tawagin ko po si, dito pa po ba si Pastor Nilo? Apo. Pastor Nilo. Hello po. Hello po. Go ahead po, Pastor Nilo. Go ahead po. Si Pastor Nilo po ay taga Laguna po. So siya po ngayon po ang isa rin po magbibigay po ng ano. Go ahead po, Pastor. Good afternoon po. Okay, maraming salamat po sa opportunity na ito. I was invited po ni Pastor ako sa mga testimony na nakikinig po sa aking mga kapwa manggagawa sa ubasan ng Panginoon. And ako po ay dahil po may mga narinig na kayo ng mga patotoo
ano po, ay gusto ko lang i-reiterate yung ating mensahe sa narito pa po ba ako? Hello? Yes po, Pastor. Ayan. Dinig ko na. Sige po. Ayan. Kasi po bumaba lang ako rito, galing ako sa second service, ano po. Anyway, napakaganda na po ng mga narinig natin ng mga testimonies. Kaya po, ang gusto ko na lang i-reiterate is what I shared with the group, yung sa isang grupo po natin ng Crowd One sa Ambassadors. Kung kailan, every Tuesday ako po ay nagsasalita, ano po. Sabi po nung message doon is, yung sa Hosea chapter 8 verse 7, that the nation Israel, it sowed a wind and they harvested whirlwind. Ano po? So, at ang pinakapunto po ng mensahe na yon is lahat ng ginagawa natin ay may mga consequences. No po? Lahat ng ginagawa natin may mga consequences. Sabi ng isang author, what you are today is a product of your choices yesterday or mga in the past, to paraphrase that. Now, look at ourselves where we are now. At kung ito ay bunga ng mga past choices mo noon, past decisions mo noon, at kung hindi ka satisfied from where you are now and where you are now and at kung anong sitwasyon meron ka, then something must be wrong. Now, inihayin na sa atin, nakinig natin ng mga testimonies, nakinig natin ng mga patotoo, at nakita ko po ang buhay ni Ma'am Risa at yung ilang mga kasamahan po nila, ano po, at tinitingnan ko sa kanilang mga Facebook, yung mga nangyayari sa buhay po nila since joining this Crowd One. Alam niyo po, mga kapatid, kung may maliman na mga choices at mga decisions tayong nagawa in the past, hindi pa po huli. It is a very a big blessing for all those, ano po, imagine, I remember, may dalawang anak po si Joseph. At doon sa dalawang anak ni Joseph, ang isa sa mga ibig sabihin niya is, I will bless you. Isa sa mga pangalan niya ng mga anak ni Joseph is, I will bless you kung ano ang sitwasyon niyo. Partida na po, naikinig niyo yung mga testimony na ito. Kanina sabi ni Pastor, ay pandemic pa nung maranasan niya yung kanyang unang, after 8 months ng pagsali po, yung kanyang unang million. Mga kapatid, tapusin na natin yung mga past na decisions natin at kung ano na tayo, do not be satisfied of what we are now. It is the time that we decide now para sa kinabukasan natin, para sa future po natin. Kaya nga po, you have heard so many testimonies. Si Ma'am Rhea, inabot ko po kanina, si Ma'am Rhea. And yung mga kapatid po natin na iba pa at mga kamanggagawa na narinig natin ng mga testimonies nila. It is up to you if you will make a decision. Napakasimple ng decision na gagawin nyo. Pero sabi ng Hosea 8:7, ang katugon po noon, ipo-ipo. It may be good, it may be bad. It may be, but what being offered to us now is something good na atin pong, hindi ko po sinasabing madali ang bagay na ito. Kasi kailangan din ng sipag at tatrabuhin. Kaya po naniniwala ako, kung ito pa basta ang pangako ay ibibigay sa atin at magiging milyonaryo tayo, scam po yun. Pero hindi po. May maganda, may malaking opportunities po dito na inaalok sa atin at kasamahan natin ng sipag, kasamahan natin ng pananampalataya at pagmamahal sa ibang tao. I like what the last pastor, last co-worker po na nagsabi kanina, it is not only for you and your family, it is for our beloved Philippines, our beloved country. Kaya po, I enjoin everyone here, na magdesisyon para po sa magandang kinabukasan. Remember, what we are today is a product of what our decisions that we make in the past. So, kung wala na kayong magawa sa present nyo ngayon, ay di isipin natin yung future. You can make decisions para po sa future niya. So, I enjoin everyone to join this po. Ako po ay may special na sitwasyon dito sa Crowd One at si Ma'am Risa ay naiintindihan yon. But from time to time, nagbibigay po sa kanya ng mga tao na po pwedeng sumali, at kanina lang may ipinasa po ako sa kanya na isang kakilala na po pwedeng makatulong din at matulungan po ng Crowd One. So yun lamang po mga kapatid, at nalalaman po na
kayo po ay gagawa ng isang napakagandang desisyon ngayon sa araw na ito. It may be just a simple, a win, kumbaga, but remember, it will come back as a will win, isang ipo-ipo. At mararanasan nyo po. Balitaan nyo po ako pagka naranasan nyo na yung ipo-ipong pagpapala na dumating sa inyo. God bless you po and good afternoon po sa ating lahat. Yun. Amen. Yun po. Sa akin po mga partner na hosting, si Ma'am Nida at Ma'am Sir Bobot. Coach Bobot. Mga kaibigan, mayroon pa po akong isang tatawagin. Nandito po ang ating pinaka grand upline po natin, si Sir A.D. Unya po, yung ating Seruan. Siya po yung unang-unang nakatuklas dito po sa atin, itong ating Team Europe International. So mga kaibigan ko, siya na po ang magpakilala sa kanyang sarili. Tatawagin ko po ang ating Seruan, si Sir A.D. Unya. Sir A.D. po. Hello, Kuya Bobot. Yes Kumusta po? Wait lang po Okay po. Yan, nandito na po tayo sa aking bahay ngayon, ano? At kararating-rating lang po. Salamat po sa mga dasal ninyo at tayo po ay naging negative result sa ating sa ating COVID, ano? Kaya ngayon po ay magre-report lang po ako sa barangay para po ay malaman kung kailan talaga ako pwedeng gumala dahil po yung ating sasakyan ay matagal na tayong inaantay. Kaya po ini-invite ko po yung mga mga leaders natin na gustong pumunta dito, dito po kayo titira, pagkuha po natin yung sasakyan, iba-vlog po natin sabay-sabay, then inviting ko po kayo dito sa aking bahay dito sa Alaminos dahil may mga pagmimitingan po tayo, marami po tayong pagmimitingan about itinerary kasi po ay punong-puno na po tayo ng schedule. Ito po yung ating bahay dito sa Alaminos, yan. At dito tayo matutulog, So, isang motivation po na gusto ko pong ibigay sa inyo, nung ako po ay wala pa sa crowd 1, ay parang hirap po ng buhay, kasi sinubukan ko na po lahat eh. Dahil nga nang sabi ng mga host natin, tuwing pinapakilala nila ako ay 25 years na po sa larangan ng networking at pang 20 company ko na po ang crowd 1. So bakit po ako umabot ng ganun katagal at ganun karaming company? Kasi po ay although ginawa ko naman po yung best ko sa 19 na company na sinalihan ko, multi-level networking po yan, pero yung company po ang hindi po hindi po maayos, yan po yung naging malaking stress po namin ng mga director na nandito ngayon dahil ay yung isang company na sinalihan namin, akala namin ay doon na mababago yung buhay namin, pero sad to say ay wala pong nangyari, Mas mahirap pa po yung ginawa naming trabaho doon kaysa dito sa crowd 1, sa totoo lang, Nagpuyat din po kami doon, ang daming mga documents naming inayos, lahat ng mga events kami ang gumagastos, wala po kaming natatanggap na payout o yung income man lang, bilang mga leader. Kaya po sabi ko ay parang wala na yata wala na yatang tamang company kasi nasubukan ko na po yung may tangible products. Nag-start nga po tayo ng Amway way back 1995. Then trinay ko rin po ang cryptocurrency. Hindi rin po siya nag-succeed. Kasama ko rin dyan si Bro Jonel. Trinay ko rin po ang Forex. Ganun din po. Wala rin pong nangyari. Trinay ko po ang kooperatiba. Wala din pong nangyari. Nag-try din po ako ng real estate. Naging trabaho ko rin po yan dito sa Pilipinas pero hindi rin po ganun naman kalaki ang kita dahil depende kung makakamarket ka ng marami. So dito po sa ating makabagong teknolohiya ngayon na nangyari nga po na kung mapapansin niyo po sa mga top 10 most richest man in the world, karamihan po ng mga negosyo nila ay related to digital o nakakonek po yan sa internet. Kaya nga po nung inaral po natin ang crowd 1 ay sabi ko, ang tagal-tagal ko na nagne-network, sabi ko, ako po ay wala pang nakitang ganito kagandang system. Ano ba yung mga system na yon? Nakakaiba sa lahat ng kakaiba.
meron tayong tinatawag Fast 5. Yun po yung pag-hit po natin ng pair of loss bonus. Bakit nabuo po yung pair of loss bonus? Tawag po namin dyan ay takot ma-scam bonus. Kasi alam po ng ating founder na more than 2 decades na rin po yung kanyang experience sa larangan ng multi-level marketing, ano, at ilan nga po sa mga sinalihan niya ay nasalihan ko rin kagaya ng Amway, ay alam niya na marami na pong na-scam sa atin, ano. Although maganda po maganda talaga ang multi-level marketing, kaso ang problema yung mga nagtayo ng mga negosyong ganito ang hindi po sila naging tapat sa kanilang mga kumpanya, ano. Yung kumbaga habang maraming mga pay-in, may mga payout, pero pag wala ng pay-in, nawawala na po yan, lalo pag walang products and services. So, yun po yung isa na wala sa iba, yung pair of loss bonus, na pag na-hit po natin yan, ay balik puhunan na tayo within 14 days. Pag napag-invite po tayo ng 4 within 14 days, ano. So, pangalawa po na wala po sa iba, yung tinatawag nating binary bonus 2.0 o yung hybrid binary bonus na sinasabi namin, na meron po tayong 1:1, 1:2, and 1:3. Sa lahat ng sinalihan ko pong network marketing business, 1:1 lang po yan. Wala po silang 1:2 and 1:3. Ano? So yan po yung pinaliwanag ni Ma'am Rhea kanina. Ano? So yun po yung wala sa iba. Marami pong yumaman sa binary bonus. Basta nakahanap po kayo ng tinatawag naming Agila, 1 left, 1 right, o yung sinasabi naming leader, yung leader talaga na porsigido, na kagaya namin, na talagang hindi rin sila sumusuko na maghanap ng mga ganitong opportunity. Sila po yung mga kasama namin nagtagumpay, ano. So yun po, meron tayong pair of loss bonus, wala po yun sa ibang company. Binary bonus 2.0, 1:1, 1:2, 1:3, wala din po yun sa ibang company. Pangatlo po na wala sa ibang company ay yung matching bonus level 1 to level 5. So pag maiintindihan niyo po yan, yung system na yan, yung matching level 1 to level 5, na naaral ko kaagad yan, kaya na-maximize ko kaagad yung aking C1 rewards, ay yung aking bonus ng 5 baitang pababa. Ibig sabihin nun, nakakakuha po tayo ng 10% sa lahat ng mga leaders na mahagip ng level 1 to level 5. Kaya ang tawag po namin dyan ay automatic money machine, o yung natutulog ka, kumikita ka. Nasa eroplano ako, kumikita ako. Nasa hotel ako, naka-quarantine ako, kumikita ako through the matching bonus. Ano? So wala din po yan sa iba. Pang-apat na wala sa iba, meron po tayong tinatawag na monthly residual income, o yung tinatawag kong early pension. Bakit ko sinabing early pension? Kasi once na na-hit nyo po ang certain level of rank, kagaya po ng maabot nyo ang Director 1 star, ako po ay Director 2 star na po ngayon. At ang Director 2 star po ay sumweldo po ako noong May 15 ng 1,074 euro o 64,000 pesos po yan. Tuwing kinsinas ng buwan na po yan. Kaya sabi ko, early pension. Bakit ko nasabi early pension? Kasi sa Italy po ay pinapadalhan na po kami ng pipensyonin namin ng gobyerno, ano, kagaya ng SSS at GCIS. Pinadalhan na po ako ng sulat sa bahay, ano, at nung tinignan ko siya, ako po ay may pipensyonin na 1,500 euro, pero kailangan ko pang magtrabaho ng 19 years. That will be 67 years old na ako that time. 1,500 euro. Ano? 19 years na. Tatrabahuhin ko pa as a empleyado. Pero nang dahil sa napakagandang system ni Crowd1, 1 year ko lang po hinataw ang Crowd1, yung pinanggigilan, ano, dahil nakita ko talaga nakakaiba siya, nakamit ko po yung early pension na sinasabi. Kaya hindi ko na po kailangan maghanap ng trabaho, hindi ko na po kailangan mangamuhan, dahil meron na po akong monthly residual income na tinatanggap ngayon na. Sweldo ko na po yon sa dati kong trabaho. Pang-apat na wala sa iba. Pang-5 na wala sa iba, ang mga account po natin ay naipapamana sa mga susunod na henerasyon. Ano? Mawala man tayo sa mundong ito, pag naabot natin yung mataas na rank, pwede nating ipamana yan sa mga anak natin. Kaya maabot natin ang ambasador bago tayo mawala dito sa mundong ito, hindi na maghihirap yung mga susunod na henerasyon dahil billion po ang kita ng ambasador rank. So yun po ang yun po yung unique system na wala sa iba, na matagal ko nang hinahanap. At last, after 25 years of searching this kind of company, natagpuan ko po kay Crowd1. 1 year ko po trinabaho, 6,000 pesos sa pinuhunan ko po dito. Sino mag-aakala na after 1 year,
yung 6,000 pesos ko ay magiging 20 million pesos. Unbelievable, unimaginable. Pero tatandaan nyo po, create po yung ating slogan, impossible is nothing, dahil posible palang mangyari na sa ating mga normal na mga tao, sa ating mga ordinaryong mga tao, pwede pala tayo magkaroon ng extraordinaryong buhay sa maliit na puhunan lang. Basta maintindihan nyo lang po kung paano gawin yung system. So ngayon po ay aalamin ko lang po kung pwede na po akong gumala dahil matagal na po nag-aantay sa atin ito. Papakita ko lang po. Yan. Dati po ay pag umuwi ako ng Pilipinas, 18 years na po akong OFW, ako po yung nasa Italy, Pag umuwi po ako ng Pilipinas, wala man lang po akong nabiling 4 wheels. Samantalang pag pumapasyal po dito sa bahay, pag nagkasabay-sabay kang magbakasyon ng mga ibang mga kaibigan ko, pumupunta dito mga SUV car, mga dala nila sa bahay. Samantalang ako ay tricycle lang po. Yan po yung aking service. Tricycle, 3 wheels. Almost 20 years na po ito. Papakita ko po sa inyo, yan. Nandito po ngayon yan. Ito po yung aking service bago ko umuwi. Kita nyo naman, nakakaawa na dahil ang hirap ng daan sa amin ay talagang halos wala na. Brand new po ito nung binili ko. Pero kita nyo po naman ang itsura niya. Nakakaawa tong tricycle. Ito po yung aking favorite verse. Yan, Jeremiah 29:11. Yan. Yan po yung ating service pag umuwi. Yan. Yan, tricycle na yan. Yan. Pero nang dahil sa crowd one, ay bigla pong nabago ang takbo ng buhay natin. Dahil from tricycle po na ating service, ngayon po ay naka-ready na pong pick upin natin ito. Isang Ford Everest Sport Model 2021 at ito po ay nagkakalaga ng 1,940,000 at yan po ay matagal na pong nasa Port Tarlac. Napuntahan na po yan ng mga directors natin, ni Doc Dan, na-i-vlog na po nila yan pero wala pa po yung may-ari. Pero nang dahil sa crowd 1 year po, sino mag-aakala na yung sasakyan kong tricycle, magkakaroon ako ng SUV car na nag-aantay na sa akin. Ready to pick up na po ito. Yan, automatic po siya. Kaya, mga kapatid, mga nandito ngayon sa loob, mangarap po tayo, dahil ako po ay isang batang mapangarapin nung unang nangarap po ako ay talagang mangyak-ngyak po ako dahil nga po ay mahirap pala yung bang buhay na mahirap, Pero may kasabihan tayo, na kung pinanganak kang mahirap at mamatay ka pa ring mahirap, hindi mo na kasalanan 'yun, Hindi na kasalanan ng magulang mo 'yon, Kasalanan mo na 'yun kung hindi mo ginawa ng aksyon na habang malakas ka pa, may trabaho ka pa, kung hindi mo ginawa ng aksyon na magnegosyo, nasa entrepreneur po ang pagsasucceed natin. Kalahati po ng buhay ko ay naging empleyado ako, namasukan, nangamuhan. 18 years po akong OFW pero wala pong nabago sa buhay ko, Break even lamang po. Kumbaga yung sinisweldo namin ay break even. Bye-bye. Sige. Kaya ito na po yung chance, sinabi ko na po na ang crowd 1 po ay siya po yung mga bagong technology ngayon, nakakaiba sa lahat. Bakit sinabi ko uling kakaiba sa lahat? Tayo lamang po ang kaisa-isang digital marketing business na may networking side. Yung Alibaba, Uber, Airbnb, Facebook, YouTube, ang kumikita lang po doon ay may-ari na mga website na yon o yung mga application na yon. Pero ang crowd 1, mga kapatid, 80% na kinikita niya ay binibigay sa atin. Saan kayo nakakita ng ganon? Na hindi maramot ang company, 20% lang po ang kinukuha niya as a running cost.
80% binibigay po sa atin. Hindi po ito galing sa mga PNs, sa mga tao. Ito po ay galing sa mga products and services na nakipag-affiliate kay Crowd1. Kaya yung iba sinasabi, ay kaya kayo kumikita dyan kasi nga ay yung mga PN ng mga tao, yan po yung traditional. Pero hindi po tayo traditional dito. Digital po tayo. Kakaiba po tayo. Kaya aralin nyo lang pong mabuti ito. Inaral na po namin ito at very unique po yung system natin. Inuulit ko po, wala pa pong nakagawa ng sistema ni Crowd1. Tayo isa-isa po ito. Tayo po ang nauna. Kaya sumabay na po kayo para hindi po kayo mapag-iwanan. So yan lang po, Sir Bobot. God bless us all. At sooner ay inviting ko kayo dito, at dito po ay magbubudal fight tayo ng mga seafoods. God bless us all po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Eddie Oña. Mga kaibigan, mayroon pa po isang tayong tatawagin. Isa pong director po natin, siya na po ang magpapakilala, si Sergio Ronel po, Kapili. Sergio Ronel, go ahead po. Hello po, kumusta po sa lahat? Happy Blessed Sunday sa lahat, sa mga pastors na nakaka-inspire, nakaka-motivate, kina Doc Dan, Pastor Ramil Puntabela, kina Pastor Lino, Pastor Nilo, tsaka sa ibang mga kapastoran sa nakita ko ABF Church, nakikinig at nanonood sa atin, Sabi nga yung blessing na ay galing sa Panginoon, hindi naman niya binabagsak sa harapan natin, kagaya ng mga maya, mga ibon, ito hinahanap nila, hindi binabagsak sa kanilang mga nest o pugad. Kaya dumating po si Crowd1 ay panahon ng pandemic na talagang partida, parang imposible yun. Na pagpalain ka ng Panginoon sa panahon ng pandemya na naubusan nawalan ng trabaho marami, napekto ng negosyo, nabawasan ng trabaho ng iba at ang mga estudyante natin ay talaga nahihirapan, hindi lang po sa Pilipinas, buong mundo po ito. Pero yung mga pinagpala ni Lord ay talagang nakarating ng Crowd1, sila po ay naranasan nila yung blessing. Sabi nga sa salita ng Diyos sa panahon ng krisis, ang mga anak ng Diyos ay pinagpapala. At yun po ay, nung una pa lang Kristiyano, pinangahawakan ko na yun. Kaya kahit may mga tumataya ng sweepstake, ng mga loto, mga kaskas sa Italy, ayaw ko po talagang magsugal. Ayaw ko sumugal na bigla akong yayaman. Sabi ko, kaya akong payamanin ng Diyos sa kanyang kaparaanan. Hindi sa paraan na gusto ko, paraan ng ginagawa ng iba. At yung pagpapalang galing sa Diyos, galing sa langit, ay walang halong kabalisahan. Kaya salamat sa Diyos at napagpala kami, hindi lang kayo mag-asawa, kami magkakaibigan. Salamat kina Sir Eddie, kina Sir Danny, Ma'am Laika na lang ulit sa amin. Sumabay na rin kami, doon na late pa lang isang linggo mahigit. Ngayon, yung mga sumunod sa atin, mga team leaders, coordinators, managers, kumikita na rin at maraming nangarap talaga. Nagpupusige na makatawid sa directors pataas kagaya na Pastor Ramil, Sir Oliver, Pastor Oliver. At ating pong tabanguhin ito, ilista na natin yung mga kamag-anak natin, huwag natin papahuli mga mag-anak natin sa linya. Dahil may one account lang, kahit una yung family nyo, then sunod yung friends, ilista nyo, mga nakausap na, yung hindi, yung tumanggi, sa kanila balikan. Yung alam ko marami dito ay basa na o sa ibang companies, network companies, ang dami lang yung salihan. Kaya ba't hindi dumating si Crowd1 noon, Pero hindi pa po huli ang lahat, We are 30 million members worldwide and counting. Sumali tayo o hindi, magtrabaho tayo o hindi, talagang siya ay papailan lang si Crowd1, po. At pag nag-60 million, sana po tayong lahat ay nasa magandang rank na. At lagi po natin dalhin ang ating mga members sa mga webinar na kagaya nito. Dahil kung kailangan kausapin po, personal o special webinar sa inyo, sabihin nyo lang po sa mga leaders niya.
pag talagang hindi sila maka-attend ng mga webinars. At dito po ang system natin ay aral-aral lang talaga. Tayo po ay technology, masasabi tayong technopreneur o digipreneur. Hindi na natin kailangan mag-build ng products, ipakita na magandang resulta ng produkto sa ating mga katawan, sa ating mga balat o itsura. Dahil ang system na po ang bahala. Yung products and services na pinupulot ng Crowd1, ang ibang companies, ito po ang nagbibigay sa atin ng bonus. Hindi po ito kayang gawin ng company ang magbigay ng 1:3, mga bonuses. Hindi nasabi kanina yung Sir Eddie, nakalimutan yung bonus na pa-cruise ship. Mahihirapan po magbigay ng ganong kalalaking bonuses sa ibang company kung wala silang kagaya ng mga Mixter, Philgo, Life Trends, at mga parating pang companies. Kaya tayo po sumabay na, simulan nyo na yung mga nasa standard pa rin o baka maunahan pa kayo ng mga guests ngayon. Dahil hindi kayo nag-relista, huwag kayong matakot, i-overcome nyo ang rejection, yung fear of men. Huwag tayong matakot dahil hindi yung ibang tao, yung rejection ng ibang tao, magbabayad ng ating mga bills, ng ating mga pangarap, may pangarap kang bahay, pangarap kang lupa, may pangarap kang investments, properties, o mapag-aral lang yung mga anak, o mapauwi na yung asawang nasa abroad dahil lumalaki kita o nakakasama mga anak. Crowd1 po, maraming nakagawa. Hindi lang po mga Pilipino, napakaraming lahi sa mundo. Mga Asians, saka Africans, Europeans. Ngayon tayo po ay malapit na magbukas din sa Amerika. Yung mga maraming members na rin po doon, kaya ihanda nyo na yung mga kilala nyo sa Amerika. Baka maunahan pa kayo ng iba. Ilista nyo na ilista. Tayo ay going to 100 million. Nasa 30 million members na po tayo at pagdating ng 100 million, magaganda na po ang rank natin. Pero wala pa tayong gagawin. Siyempre, kung ano po yung itinanim lang natin, yun lang. Kailangan tanim ng tanim dahil may tumutubo, namumunga, merong humihinto, kailangan may kapalit ka ron hanggang sa marating may magandang level. At yung namang members na sumusunod sa atin, tulungan din natin, i-assess din natin na para sila yung mag-level up din. Tayo namang members, huwag lang tayo asa kay upline, sila po ay ina-assess lang nila tayo, ginaguide nila tayo pa rin po, kagaya sinabi ng Pastor Ramel kanina, hindi siya naturuan ng kanyang sponsor, siya nag-aral. Nag-start na siya, kahit starter pa lang, inaral niya yung system. Hanggang sa maging ganito na nga, marami na nagtuturo, at marami ng products and services, kaya nasa sa atin po, hindi kaya ibigay hindi ko minamahal na ibang companies, yung mga product ang gaganda, kami po ay buyer, kami po user ng mag-asawa, pamilya. May mga kape, may mga sabon, lotion, puro sa mga network marketing companies po yan. Pero hindi po kami nagne-network mga ganong products. Kami po ay user na lang dahil si Crowd1 na po ang nagbibigay ng pambili ng mga bagay na yan. Ito pong aming kinatayuan, ito po ay bunga na ni Crowd1. Pati yung sasakyan, ilang properties, ilang investments. Kung kinaya po namin, kaya niyo po yan. Yung effort nyo, kahit nag-fail kayo sa dati yung mga companies, i-convert niyo po kay Crowd1. Meron po tayong strong team sa pamumulan ni Sir Eddie. At marami leaders, marami tayong motivation, spiritual motivation. Nakakatulong po yan sa ating paggalaw dito sa Crowd1. At marami po kaming mga kamanggagawa sa Panginoon, mga pastor, mga kaibigan namin sa Italy na talagang may sinatawag na automatic money machine yan. Salamat kay Pastor Marites. Pag tayong manatili sa employee mentality, dito na ako tatanda, hihintay ko na lang pension ko. Hindi tayo lagi malakas. Kailangan makapag-retire tayo, hindi kinaya ng 1 year kay Crowd1, may 2 years. Napakatagal na po ng 2 years. Kami po, in 3 months ko kay Crowd1, na-hit ko yung 1 million o 20,000 euros na income in just 40 days kay Crowd1. Itinuro sa Eddie, kailangan ma-hit mo yung higher package, titanium pro. Unti-unti mong ma-hit yung 25 directs. At ganun din, copy, same thing. Ulit ganun sa iba, ma-hit mo agad ang Pure Plus bonus. Nakahit po kami ng Pure Plus bonus na gold package, 4 na gold package na naging titanium, Kaya naka 750 euro na Pure Plus bonus. Si Ma'am Ray ay 1,000. Kaya kinaya namin, kaya nyo rin. Meron tayong strong team,
strong team chemistry dito sa Team Europe International. Hindi ko sinasabi na yung ibang team ay makikita niyo po ang dami ng Pilipino, maunahan pa kayo sa inyong mga anak. Dahil kayo ay babagal-bagal. Ilista niyo yung mga starter pa, yung mga hindi mga anak, ilista niyo yung makakilala. Huwag kayong matakot sa rejection. Huwag kayong yung pangarap para sa inyong mga anak. Kung kontento kayo sa inyong kinikita, simpleyado, maaaring yung inyong anak ay hindi kontento, hindi lang makapagsabi sa inyo. May mga gusto sila na hindi nyo maibigay sa kanila. At yun po, salamat sa Panginoon dahil talagang dumating si Crowd One, talagang nung painaakin ko na pagpapalain din ako ng Panginoon. Hindi ako tumataya sa mga yuto, sa mga sweepstakes. Alam ko may gagawin at binigay ang Panginoon after na maraming failure sa mga company na nasabi ni Sir Eli kanina, pinaghirapan namin. Wala. Kami ay naangarap sa mga crypto trading, sa may percentage daily araw-araw, forex trading. Andiyan, maya-maya mawala. Kaya yun, naging aral na sa amin. It's a problem, slowly but surely, kung bibigyan ng Panginoon, napakabilis mo, mag-rank up. At ipag-pray natin yung mga kakusapin natin. Ipag-pray natin ng business, dito sa spiritual mentoring at sa ibang spiritual gathering sa mga taga-crowdland, pinapanalangin lagi natin ang crowdland na lahat ay mag-succeed para makauwi na tayo. Kami po babalik na Italy, ayusin lang namin ang mga dapat namin iwanan doon at para yung gagastusin doon, mga bills na binabayaran doon, makonvert na lang dito na lang magamit. Okay, so, siyempre may hinuhulugan pa rin tayong mga ibang investments, hindi naman lahat ay cash. Kaya yun, salamat po kung binaya namin. Kaya nyo rin, God is with us, magtiwala sa Panginoon, magtiwala na kaya mo, dahil kinaya ng marami, kaya din po natin. Yun lang po, impossible is nothing. With God, all things are possible to those who believe. God bless po, God bless you all. Happy Sunday. Yun. Thank you po. Yun, thank you po. Kami po ay lubos po nagpapasalamat ng aking mga partners, si Coach Bobot at si Coach Nida. Muli po kami nagpapasalamat sa mga pastor, Pastor Ramil, Pastor Doc Dan, Pastor Nilo, and kay Director Jonel. Ayan, maraming salamat po. At ngayon po ay kami po, Coach Bobot, hantong na po tayo sa ating mga guests at tayo po ay magpapasalamat sa kanila. So, okay po. Bago po tayo humantong sa closing prayer, tawagan ko lang po si Pastor Juanito dahil siya po ang may hawak ng group ng, grupo ng ABF Church. Pastor Juanito. Ma'am, saglit lang po. Naghahanap pa ako signal. Yan. Okay na po. Okay po. Bali nakausap po naman po ang grupo, ang church po dito. Sila po ay willing na tumulong sa atin. Pagka po is lang yung may mga part lang sila na parang kailangan po ituro sa kanila kung paano po natin palalakasin ang team po natin dito sa Antique. Mag-aano na lang daw po sila ng mga tanong nila tapos pag ipaparating na lang daw po namin sa inyo diyan para po mas maituro natin sa kanila kung paano po yung mga dapat na gagawin. Yan. Thank you po, Pastor Juanito. Mat po, at ako po ay muli ko pong tatawagin si Pastor Escolano. Siya po ang magpo-closing prayer po sa atin. So, go ahead po, Pastor Escolano. Sige, tayo po manalangin mga kapatid at maraming salamat sa mga paliwanag at ito'y parang nagbukas sa madilim na ulap. Parang may nakikita tayong liwanag sa kabila nitong ulap na madilim. Kaya nga, yun nga, ang susi ay magpatuloy, gumawa at manalangin. Sige, salamat sa lahat at yan sa lahat ng mga pastors na nag-share. Maraming salamat na nagbigay liwanag at tulong sa mga baguhan. At sana ay magkita-kita rin tayo minsan. Ang sabi ni Pastor Ramil, magkita-kita tayo doon. At yan ay sa gabay at pagpapala ng Panginoon. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos, Amang Banal, nagpapasalamat po ako ngayong hapon sa isang pagtitipong ito at samahan na may mga hangarin, Panginoon, hindi lamang sa mga bagay na pansamantala, kundi ito po, Panginoon, ay magdadala sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, sapagkat ang dalawang bagay, Panginoon, material, spiritual, ay nagkakaakibat ito, Panginoon, magkasama sa aming buhay na naayon sa iyong kalooban. At Panginoon, sa lahat ng itong napag-usapan ngayong hapon, ang mga bagay na ito ay gagawin ng bawat isa na ikaluwalhati ng pangalan mo. Dahil ikaw po naman ang may-ari at pasimula ng lahat ng bagay, kapag ikaw ay naluwalhati at ginagawa ng maayos, Panginoon, ang biyaya ay dadaloy sa bawat buhay ng mga tao o mga anak mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, na ito ay isang katugunan o kasagutan, Panginoon, sa mga nasusulat sa banal na aklat na ang kayamanan ay nakatago at ito'y ilalabas mo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapatuloy at pakikipagbaka laban sa mga kalikuan at may ayos na ayon sa mga pamamaraan mo. Kaya po, Diyos, itong round 1 ay ito'y iyong ipinagkaloob at ito, Panginoon, ay may mga patutuo na ikaw, Diyos, ay naluwalhati. Kaya po dito ay aming patuloy na idinadalangin na pagkalooban mo pa rin kami ng panahon na makagawa at makapagpatuloy hanggang maabot, Panginoon, ang pangako mo sa pamamagitan ng aming pagkilos at patuloy rin kasama sa pananalangin. Pagpalain mo ang lahat ng mga pastor nagbahagi, ang mga nakasama ngayong hapon dyan sa Antique at sa lahat ng mga organizer ngayong hapon. Thank you, Lord, kay Ma'am Lori, kay Ma'am Neda at kay Coach Bots. At marami pong salamat, Panginoon, dyan sa mga kasamahang iba pa diyan ngayon, nakakasama ngayon. At ikaw ang patuloy na mag-iingat at pagkakataon pa ipagkaloob mo muli sa patuloy na pagkaalam at pagbibigay pa ng tamang pamamaraan at wastong pangunawa sa lahat ng napakinggan at ito'y maging maliwanag upang tuloy-tuloy, Panginoon, ang gawain, hindi lamang sa sarili, kundi, Panginoon, ikaw ay maluwalhati sa gawain ito. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat ako sa hapong ito. Amen and amen. Thank you, Jesus. Amen.